nangyayari sa ating buhay. Saka epekto nito. Marami pong problema. Yes. Energy crisis, El Nino. Okay? Ang economy slowed down, 2.7% growth. Ano pa ba mga problema? Hirap sumakay. Ano pa problema, parin Jonathan? Ang daming kulang ng classroom. Okay? Health problem. Marami po yan. Okay? Meantime, meron ba nangyayari sa ating legislature? Inflation. Inflation rate, 7.7%. The highest in our region. Yung iba pong mga dyan, wala pang 2% yung kanila inflation rate. Magbabalik ang Karambola, DWIZ 882. Aliw, Channel 23. 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Pinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Seguridad sa paligid ng Senado, pinaigting na ng PNP. Ang detalye ay hatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Pinalakas ng PNP ang kanilang deployment sa paligid ng Senate Building sa Pasay City para mapanatili ang katatagan ng institusyon at kaayusang pampubliko. Kasunod ito ng tensyon sa lugar, kabilang na ang mga nagsasagawa ng kilos protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na bahagi ito ng kanilang preventive security measure upang tiyakin ang seguridad sa Senate Complex at mga kalapit na lugar. Nag-ugat ang tensyon kasunod ng mga hakbang para ipatupad ang arrest warrant na inilabas ng ICC na mula sa dayuhang bansa laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Una nang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator de la Rosa upang humiling ng temporary restraining order at pigilan ang pag-aresto. Pahayag ng abogado ni Senator de la Rosa na si Attorney Israelito Torion na nakasad sa kanilang apila sa SC na dapat munang dumaan sa Korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na inilabas ng ICC. Hindi ani Torion maaring arestuhin, iditine, i-transfer o isuko sa ibang bansa ang senador ng walang judicial warrant mula sa Philippine Court. Nauna nang binigantiin ng pamunuan ng PNP na mananatiling nakabatay sa due process o legal na proseso ang lahat ng aksyon ng pulisya. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may padulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Okay pa rin yan, Malacanang matipid naman sa pahayag hinggil sa mga pangyayari sa Senado. Alamin naman natin ang kabuuang pag-uulat. Ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Hanggang ngayon ay matipid ang pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga pangyayari sa Senado. Partikular dito yung pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan kung saan napalitan ni dating Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President na siyang pinuno na ngayon ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senado ang nagpasya para sa sariling liderato. Maliban dito ay walang anumang pahayag nang inilabas ang palasyo kabilang ang nangyaring paglitaw ni dating Senador Bato de la Rosa. Ang paglutang ni Bato ay naganap bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Matatandaang matagal na rin hindi nagpapakita sa Senado si de la Rosa matapos lumabas ang mga ulat kaugnay ng umunay warrant of arrest mula sa International Criminal Court na agad namang kahapon nga ay pinakita naman ni dating Senador Antonio Trillanes na may warrant nga itong mambabatas mula sa ICC. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan po mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ! Hindi
sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung nais mong mag-explore ng mga pagkaing sariling atin, huwag nang palampasin ang mga kilalang putahe at pagkain mula sa lalawigan ng Samar. Unahin nating tikman ang masustansyang pagkain na sikat sa Leyte, ang laut-laut, na may halo-halong gulay tulad ng malunggay, kalabasa, gabi, okra at talong na niluluto sa gata. Isunod natin ang adobo sa gata, isang putaheng mayroong manok o baboy na adobo pero may karagdagang gata at siling labuyo. Subukan din ang humba ng Samar, isang baboy na niluluto sa toyo, suka, asukal, bawang at saging na saba, at kilala ang putaheng ito sa matamis at malinamnam na lasa na karaniwang ginagawang espesyal na ulam tuwing fiesta. Huwag ding palampasin ang tamales ng Katbalogan na gawa sa giniling na bigas, gata, mani at karne na ibinabalot sa dahon ng saging na isa sa pinakasikat na produkto sa syudad ng Katbalogan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at tikman ang malinamnam na mga putaheng sa Samar mo lang matitikman. At yan ang ating highly recommended. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Matapos bumili ng bagong sasakyan, ang susunod na dapat gawin ay irehistro ito sa Land Transportation Office. Paano nga ba ito? Una, pumunta sa LTO District Office na may Motor Vehicle Registration Section. Ikalawa, isubmit ang mga dokumento. Ilan sa mga ito ay ang sales invoice, initial certificate of registration at insurance certificate of cover. Ikatlo, ipasuri ang sasakyan at magpa-emission test. Minsan ginagawa ito sa compound ng LTO o sa kanilang accredited center. Ikaapat, bayaran ng kaukulang fees. Ang halaga nito ay nasa 1,000 piso o higit pa depende sa sasakyan. Ikalima, hintayin ang official release ng Certificate of Registration kabilang ang plaka at sticker mula sa LTO. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan sa bawat taya, may kawang gawa. DWIZ! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pagcor. Karambola, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Professor Astro Del Castillo. Ako si Conrad Banal. Morning. Good morning. Good morning. Prof. Nakuha nyo na ba yung maleta? Ano daw sabi ng maleta? Karambola, ilang maleta kayo? Ayun. Prof, naliwanagan ka na ba? Will